Siguro naman po lahat na nagsisimulang pamilya merong pangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Yung masasabi mong sayo na talaga, nakapangalan sayo ang titulo. Yung kahit renta rent to own. Yung ending yung binabayad mo sayo pa rin mapupunta balang araw. Imposible naman atang walang pamilyang may gusto niyan. At maswerte kami ng asawa ko noon dahil nagkaroon kami ng pagkakataon para magkaroon ng sariling bahay at lupa noong nagsisimula pa lang po ang pamilya namin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Myla. Samantalang Dario naman po ang asawa ko. Tapos yung kambal po naming anak, si Michael po pati si Danny. Parehas po silang lalaki. At noong naganap po ang karanasan po na ito, ay parehas po silang 2 taong gulang pa lamang. Parehas po kami nagtatrabaho sa opisina ni Dario noong mga binata't dalaga po kami. Nakapagtapos kami ng pag-aaral. Kaya sa mga kabataan dyan, sikapin nyo makatapos ng pag-aaral para maganda ang kinabukasan ninyo. Tapos sabayin nyo na rin ang diskarte. Huwag puro diskarte lang. Mahirap yan. Anyway, heto na nga. Dahil po mahirap ipagkatiwala ang anak mo sa ibang tao, nagdesisyon po ako noon na tumigil na sa pagtatrabaho. Ako na lang kako magbabantay sa mga anak namin. Samantalang si Dario naman po, siya na lang ang magtatrabaho. Na-promote na rin naman siya noon. May ipon na rin naman ako May ipon na rin naman si Dario. Separate yun. Kaya pakiramdam ko noon, okay na kami. At kapag lumaki-laki ang anak ko, kako maghahanap ako ng ibang pagkakakitaan, negosyo o kung ano paman. Hanggang sa may dumating na isang magandang balita sa akin si Dario. Kauuwi niya lang yun sa amin. Sa may Pasay pa kami nito nakatira. Umuupa pa kami nito. Mahal, may maganda akong balita sa'yo. Meron kasi ako nakilalang ahente sa trabaho natin. Customer natin ito pero ahente raw siya ng mga bahay. Sa Cavite daw ito, mahal. Rent to own. Naisip ko, tumatanda na tayo At kung puro renta na lang tayo, mas maganda siguro na yung binabayad natin sa sariling bahay na natin. Alam ko malaking pagbabago ito. At medyo mahihirapan tayo. Pero mahal, kailangan natin to Ayoko naman na habang buhay nagre-renta tayo. At hindi tayo magkakaroon ng sariling bahay balang araw. Sa totoo niyan, matagal na talagang gusto ni Dario magkaroon ng sariling bahay. Pero syempre hindi doon sa Maynila, sa probinsya. Ang maganda, doon sa sinabi niyang lugar nga sa Cavite, naroon yung mga kamag-anak niya. Malapit lang, sasakay ka lang ng isang jeep. At sa totoo lang, madalas din po kami doon. Hindi nga lang doon sa eksaktong lugar na sinasabi po ni Dario sa akin. Syempre ako naman, nagustuhan ko rin ang sinabi niya. Kailangan ko ring suportahan ang asawa ko. At gets ko rin naman, para sa pamilya namin yon. Kahit taking Pasay ako at doon nakatira ang mga pamilya ko. Wala naman kami mapapala doon. At isa pa, puro polusyon sa Pasay. Marami mga tao, dikit-dikit ang mga bahay. Si Michael pati si Danny mayroong asthma. Ang sabi ng doktor, ang isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng asthma nila kulang sa fresh air. Kaya yung sinabi ni Danny, isa rin sa mga dahilan kung bakit niya ako napapayag. Agad-agad po nag-tripping kami. Nagpunta nga kami doon sa may tansa. Heto po yung part na tansa noon na talagang liblib na liblib pa. Puro talahiban, puro puno, malayo sa bayan. Pero ngayon, malaki na po talaga ang pinagbago. Kasalukuyan pa pong ginagawa yung ilang mga bahay doon. At yung siguro mga 1/4, gawa na at ready for occupancy na. Malaki ang subdivision na iyon. Malawak. Maganda rin ang lugar. Akala ko kasi nakakatakot yun doon. Kasi sa kalsada puro matataas sa talahib lang. Pero nung napasok na nga po namin ng subdivision, napakaganda po nito. May basketball court, clubhouse, playground. Tapos may ilan na rin po mga nakatira. At yung bahay pa na inaalok sa amin ng ahente, brand new. Bare type, wala pang nagagawa. Kumbaga kami pa yung magde-design ng pintura, ng tiles, at kung ano-ano pa. Nung araw na yun ay maganda ang pakiramdam ko. Gusto ko ang lugar.
Isa pa malapit pa sa mga kamag-anak ni Dario. Kaya naman nung araw din na iyon, nagpunta kami sa head office nila. Walang ano-ano nag-down kaagad kami. Kasi base doon sa ahente namin, marami pa raw titingin doon sa bahay na iyon. Kapag hindi kami nag-reserve, pwede raw kaming maunahan. Siyempre, sayang yung pagkakataon Isa pa kayang-kaya din namin yung monthly. Kung tutuusin din, kayang-kaya rin namin i-cash. Pero masisimot kami noon. Kaya ang plano namin, kakalahatiin namin ang bayad. Tapos yung the rest, huhulugan na lang po namin monthly ng 5 taon. Base naman sa trabaho ni Dario, makakaya niya naman yun. Hindi naman kami mauubusan. Isa pa noong mga panahon na yun, sobrang murang-mura pa. Kasi kaming isa sa mga una So yun na nga, mabilis pong lumipas sa mga panahon. 2 buwan mula nang makapagbigay kami ng kalahating bayad doon sa opisina nila, nasimula na po ang pagpapagawa base sa mga gusto namin. At siguro mga 3 buwan lang po ang nagdaan pa ulit. Lumipat na nga po kami doon sa bahay na yon. Bale ang mangyayari po, si Dario ay mag-uuwian araw-araw. Meron naman kaming sasakyan noon. Oo, kakain lang sa oras. Pero ang importante, umuuwi siya sa amin dahil gusto niyang makita araw-araw ang mga anak namin. Noong mga panahon na iyon, konti pa lang po talaga ang mga tao. Sabihin nating meron ng mga 20 gawa noon na bahay. Tapos ang nakatira 6 o 7 pamilya pa lamang. At kabilang na po kami doon. Tapos magkakalayo pa. Nataon kasi na pinakadulo po yung amin. Kasi maganda yung may sarili kang peace of mind. Pangarap ko kasi yun. Tapos corner lot pa. As magtatanim-tanim pa ako. As meron pang garahe yung kotse namin. Sa unang mga araw, medyo nanibago lang kami kasi kaming 3 lang palagi ang magkasama. Dati kasi araw-araw doon sa Pasay. Binibisita kami araw-araw ng nanay ko, pati tatay ko. Tinutulungan nila akong mag-alaga sa mga apo nila. Pero noong mga panahon na iyon, talagang solong-solo lang ako. Bumibisita rin naman yung mga kamag-anak ni Dario. Pero once a week lang. Pag weekends. Kasi busy rin sila sa kanika nilang mga ginagawa. Mahirap pero kahit papaano, nasasanay na rin naman ako mag-isa. Kasama ko naman yung mga anak ko At pakiramdam ko safe naman kami doon. Pero isang araw po, tanghaling tapat, bigla pong may pumuntang gwardya doon sa aming harapan. Tao po, ma'am. Agad naman akong lumabas. Tulog doon yung mga anak kong makukulit. Ano po yun? Ma'am, gusto ko lang po sana kayong makausap. Tungkol saan po ito? Ma'am, magbibigay lang po sana kami ng babala. Babala? Tungkol naman saan? Kung maaari po sana ma'am, huwag po muna kayo maglalabas ng gabi. Tapos, isarado niyo po yung mga pinto ninyo. Magpadlock po kayo kahit umaga po. Bakit naman po? May napapabalita kasi ma'am na gumagalang serial killer dito sa lugar natin. Hindi naman po dito sa loob ng subdivision pero dito po sa barangay natin. Sinabihan lang din po kami ng kapitan. At heto po, pinapaalam ko po sa mga residente ng village natin. Sa totoo po niyan, natakot talaga ako kasi serial killer. Tapos kaming 3 lang ng anak ko sa buong maghapon. Pero wag po kayong mag-alala ma'am. Magroronda naman po kami palagi At pwede po kayong tumawag sa amin anytime. Gumagana naman po yung landline nyo, hindi ba? Kapag may problema po, tawag lang po kayo. Maraming salamat po kuya ha. Dalasan niyo po ang pagronda. Bibigyan ko na lang po kayo ng ulam. Naku ma'am, salamat po pero hindi na po kailangan. Trabaho po namin ito ma'am. Salamat. Salamat sa inyo. Natakot ako para sa kaligtasan ng mga anak ko. Siyempre pati sarili ko. Nung gabi nga na iyon, sinabi ko naman sa asawa ko ang nalaman ko. Pinag-ingat ko siya kasi madaling araw siya umaalis. Tapos mga 7:00 na akong makauwi. Hanggang isang gabi po. 9:00 po nito, Sabado ng gabi,
Walang pasok si Dario noon. Sabado at Linggo kasi ang rest day niya. Nung gabi na yun, marami rin tao sa bahay. Nandoon ang kapamilya ni Dario. Birthday kasi ng mama niya at doon kami nag-celebrate. Ihaw-ihaw, luto-luto, tapos sa labas kami magdi-dinner. Tapos nag-inuman naman yung mga lalaki. Masaya. Enjoy kami. May sounds pa nga kami noon. Yun na nga, 9:00 ng gabi. Nagiinuman na po ang mga matatanda. Ang mga bata naman po ay naglalaro ng video game sa loob. Hanggang sa kabilang banda po, doon sa may mga marami pong nakatira na, nagulat na lang po kami nang makarinig kami ng nag-aaway doon. Siyempre bilang mga Pilipino, usisero kami. Pagsili po namin doon sa labas, nakita po namin na marami pong tao doon, nagkakagulo. At ang pinakakinabigla po namin ay nakakita kami ng isang nilalang na unang beses lang din namin makita. Tao siya, pero napalilibutan siya ng mga makakapal na itim na balahibo. Tapos, matatalas ang kanyang mga kuko sa kamay at sa paa. Tapos yung ulo niya, parang ulo po ng hayop, parang asong mabangis. Tapos nakatayo ito. Inaatake niya yung mga kalalakihan po na nandoon. Yung mga matatanda na nag-iinom din. Hanggang sa nagulat na lang po ako nang yung mga kalalakihan po na kapatid po ni Dario pati kasama siya. May daladalang itak. Sumugod po papunta doon. Pati nga si Dario pinigilan ko pero wala na ako nagawa. Hanggang sa nagsalita naman po ang tatay niya. Iha, Myla, pabayaan mo ang mga anak ko. Alam nilang ginagawa nila. Bakit po? Aswang yan. Sa probinsya namin ginagawa lang namin pulutan ng mga yan. Hayaan mo sila. Kitang-kita ko kung papaano nila pinagtataga yung nilalang. Binato pa nga nila ng mga asin. Masasasaktan pa ngayon kaysa sa talim ng itak. Hanggang sa nataboy po nila ito. Nagdatingan naman yung mga barangay tanod, yung mga guard, at sinabi nila ang mga nangyari. Napagtanto ng lahat na ang mukhang hinihinalang serial killer na kumakalat sa lugar, mukhang yun na nga ang aswang. Kasi base sa mga pulis, sa mga tanod, grabe daw ang nangyayari sa mga biktima. Kinukuha daw kasi ang mga laman loob. Doon ko lang din napag-alaman na may alam pala sa ganoong nilalang ang pamilya ni Dario. Alam kong taga-Capiz sila, pero hindi ko akalain na maalam pala sila sa mga ganoon. Kamangha-mangha. Noong gabi nga na iyon, nagkaroon kami ng maraming kaibigan. Yung mga inatake ng aswang. Nag-inuman pa nga sila doon sa amin, magdamag at nagtatawanan pa. Mula po nung gabi na iyon, wala na pong nangyaring pag-atake pa ng aswang doon sa village namin, kahit doon sa barangay namin. 1997 yun, at ngayong hanggang 2025 na modernong-moderno na ang lahat. Ni minsan, hindi na po ako naka-experience pa ng aswang. Sa ngayon ay dito pa rin kami nakatira ng pamilya ko sa subdivision na ito. At sa tagal ng panahon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang experience namin na yon.